Magandang gabi po mga kaibigan. At atin po naman tunghayan. Ito Minandro, Junior, Helen Baguio, Naimbag Rabi, kada kayo amin. Tapos si Prince Carps, always listening, may natutunan ako sa batas. Maraming salamat. Baston Fabianas, intro muna, super cute na apo. Ano, bakit sa taas? Tawagan ko. Hmm. Tawagan ko. Tapos si Esteban Wakdangan, let's celebrate. At least nanalo ang nanalo ang kampo ng kaayusan kaysa kampo ng mga kampo ng mga demonyo. Okay. Tapos sino pag iba, magbati muna tayo. Tapos mag-music muna tayo para sa ating tinatawag na pagbabae mga si Wiz, hinahanap ng mga audience ko. Si Wiz. Ano pa, Daddy Ta? Si Wiz pababae mo, hinahanap siya ng audience ko. Sige pa, wait lang. Okay, habang inantay kong apo ko, bababa na yon in a few minutes. Ano muna tayo? Magpa-music muna tayo ng Sara Sara. Sara Sara. Ay, di na lang. Music na rin mismo. Kami. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambon. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang madilim. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisipsip kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may niluloko
Okay. Bye-bye. Abenta na ako. Pasensya na kayo. Ayan ang apo ko talaga. Okay? Tinanggal ko ng background kanina kasi magulo ang video kapag may background. So para hindi magalaw ang action ni Wish. Liberty dito. Kaya meron ganun. Okay. Ayun po ang aking apo. Sa kanya ko po dinidedicate yung kung bakit ako nagbablog sa ngayon para maayos ang kinabukasan natin. Sa ngayon po, ang pag-usapan natin, babalik na ang 18 na Marines titistigo ngayong January 4. Naisahan na naman ni Alan Peter Cayetano ang mga mayabang na kukunwaring magaling sa Leni Tulfo. Walang magawa sa Tulfo kundi naghamon kung matapang ka, resign ka. Anong klase meron ba matapang mo? Bakit na mag-resign? Tapos para agawin ng mga loko-loko? Ay, no way. Hindi pwede yan, Erwin Tulfo. Ikaw ay, Alan Peter Cayetano, tulungan mo ako. Aksyonan nyo na po ang aking motion for reconsideration laban kay Erwin Tulfo. Nakuwaran to. Para matanggal na yan. Walang kwenta yan. Kabubo-bubo naman niya maging senador. Okay? Ito na po ba, ang pinakamaganda talaga nito ay ang balita. Di ba? Una, nagpalabas ng kwento na sinabihan ng 18 Marines sa pamamagitan ni Attorney Libby Baligod na binabawi ang imbitasyon sa kanila. Pero kanilang magbandang hapon na, pinadalan sila ng notice na sisipot na sila. Pinapasipot na sila. So, yan po ang pinakamalaking pagyayari na pasasalamatan natin. So, ito po ipapakita natin ang ng ating mga magigiting na Marines. Ito po sila. Papakita natin ang kanilang mga gwapong mukha. Ayan ang mga patipunong Marines. Okay? Yan sila. Yan yung mga Marines natin. Pupunta po sila. Ladies and gentlemen, alam niyo naman siguro may idea kayo kung ano ang sasabihin ng mga ito pag dumalo na sila. So, well, ang kanilang sasabihin ay unang-una sa aming mga abogado na cross-examiner, na mga expert sa cross-examination. Hay, magandang gabi, Mr. Lacson Gadya, ang aking barkada sa Mindanao State University sa Marawi. Ang ganito po mag-analyze kayo sa mga testigo. Una, pare-pareho lahat ng testigo sa paningin mo. Pag upo pa lang nila, hindi mo nalaman kung sino nagsasabi na totoo at sino nagsasabi ng hindi totoo. Malalaman mo yung mga nagsasabi ng totoo sa pamagitan mag-umpisa ka na tanong, mag-cross-examination ka. May mga tao na pag bigla mong tanong at biglang sagot, ibig ko sabihin, yun ang totoo na sagot. Tandaan mo po, itong sitwasyon na mag-cross-exam ka ay matagal na nangyari ang pinag-uusapan. So, maaring may pagkakalimot, so maintindihan mo na rin yung mga bagay na nakalimutan. Ang pinakamagaling, pinakamaigi, na pinakasigurado ka na halos totoo ang lalabas sa bunganga ng testigo ay kung ang pagtatanong mo ay nangyari pagkatapos ng insidente mismo. Bakit po? Pagkatapos ng insidente, lahat alam, walang nakakalimutan. Ang hindi lang nila masagot kung hindi nila kilala ang pangalan ng tao, pero ma-describe nila ang tao. Ganun po yung lahat ng testigo. Kapag kapangyayari pa lang, kaya ganun po ka-importante ang spot report. Yung spot report, yung spot investigation. Ngayon sa spot investigation po, lahat na makukuha ng pulis na mga salita sa mga taong nakikita sa scene, investigation of the scene or the scene of the crime of the scene, investigation. Ang tawag dyan ay, ang mga testigo dyan ay tulala pa karamihan.
So kung tulala, wala pong taong nagsisinungaling na tulala. Kung ano lang nakikita niya, yun lang ikikwento niya. Mga tao na startling occurrence ay grip pa sila ng kanang startling occurrence sa kanilang mga pangyari na kita nila na nakakagulantang. So, ibig sabihin po, ladies and gentlemen, ang number one indication para malaman mo kung nagsasabi ng totoo yung tao ay kung nagkaroon po ng startling occurrence. Tandaan mo, lahat ng tao na naipit ay nagsasabi ng totoo na sa startling occurrence. Hindi naipit sa pananakot. So, startling occurrence at the time of the incident. Ang tawag po namin dyan sa rules of evidence ay res geste. Sa res geste, ang tao ay kapangyayari pa lang. Halimbawa, ako na sa loob ng bahay. May kaibigan ako si Pedro na sa labas ng bahay. Tapos, makikita ko lang si Pedro sa pamamagitan ng bukas o siwang sa bintana. So, nakita ko siya. Siyempre, kaibigan ko siya. Tapos, nakatingin siya sa kalsada. Ang tinitingnan niya, hindi ko nakikita. Pag sigaw ni Pedro, halimbawa, nakita ko, ay, si Juan, sinaksak ni Cesar. Ayun na. So, ibig sabihin, tanong, nung nagsisigaw si Pedro, na nakikita ko, ano sa tingin nyo sinasabi ni Pedro? Totoo o hindi? Totoo yun. Kasi iyon po ang pananalita na reaction sa startling occurrence. So, in this case naman, ang tagal na ng mga Marines. Ngayon pa lang sila tatanungin. So, ano naman ang pamamaraan ng mga magagaling na abogado? Pamamaraan nila ay tanungin nila ng tanungin sa mga detalye, open-ended ang dapat na tanong. Hindi ka dapat magtanong na ang sagot niya ay oo o hindi. Mali yan. So, kailangan ng magtanong ka ay open-ended. Halimbawa, ano pangalan nung nakita mo? Ganoon. Saan mo siya nakita? Huwag kang magtanong, di ba nakita mo siya sa parapako? Hindi po pwede yun. Hindi mo makukuha ang tamang sagot dyan. Ang tawag namin dyan ay leading question. Bawal po ang leading question sa cross-examination. Sa mga magpapresenta ka ng direct examination. Ang leading question, ginagamit lang yan sa pag-cross-exam. Pero kung ako nagko-cross, hindi po ako nagbibigay ng tatanong ng leading. Mas mahuli ko ang testigo na nagsasabi ng totoo hindi. Pag ang tanong ko, open-ended ang question. May pagpipilian, marami sa mapagpilian. Pag sinabi mo sino, hindi masasabi niyang pangalan kung alam niya. Pag sabi niya, saan nangyari? Open-ended. Saan ba talaga? Hindi mo pwede tanong, hindi pa sa Quiapo nangyari yan. Hindi pwede ganoon. Kaya dito natin malalaman yan sa pagpresenta ng mga testigo ng 18 Marines dito kay Marcoleta. Ang kagandahan nito, although si Marcoleta ay presiding officer, may magtatanong din siya. Marami dyan magtatanong at inimbitahan pabalik itong 18 brave Marines. So kung bakit naman kinatatakutan nila ito, tandaan niyo po, si Tulfo, Erwin Tulfo ay sinabi nila na nag-deliver sila ng 6 na medium-sized na maleta sa Green Hills sa bahay ni Erwin Tulfo. Tapos nag-deliver din sila 5 maleta po, 6 na maleta sa Paway. Malalaking maleta. Paway, Ilocos Norte. Doon ang nagtumanggap pa sa kanila si Sandro. Sigurado ako may dala-dala po silang cellphone na picture, cellphone recording. May dala sila. Doon na natin matutunghayan sa June 4. Sigurado ako. So ngayon, kinonfirm na ng Blue Ribbon, matapos bitin-bitinin sila, ay kinonfirm na ng Blue Ribbon na pupunta sila doon. So sinasabi ito, amid, sa gitna ng mga sabi-sabi sa social media, ng imbitasyon sa amin ay na withdraw ng Senate Blue Ribbon Committee, ay pinabalik kami, sinasabi na papuntahin kami. Alas 10 ng umaga sa Petsa 4 ng Hunyo. So, yan po, ladies and gentlemen. Ngayon, para naman siguro, mabigyan ko kayo ng pananariwa kung ano man sasabihin nila. Dito natin titingnan. Ngayon, hindi ko alam kung bakit nalipat. Nalipat siya sa
14 Nara Street, South Forbes. Doon na po yung sunod na imbakan. Yun pong regular na duty. Pag-deliver namin kay dating speaker. Speaker Romualdez. Meron pa pong iba? Na Yung regular, personalidad? doon muna tayo sa regular. At saka yung madalas yung pinagde-deliveran. Siguro sundutan ko na rin, Banat Bay. Hmm. Kay Speaker, simula 2022, tama ba? Regular po ito. Ngayon, kay Presidente naman, Kailan nagsimula regular yan? ba to? Kailan nagsimula? Sino po ba dito nag-deliver sa Ilocos? Wala dito. Wala dito. Opo. Okay. Pero alam niyo po ba kung kailan din, gaano kadalas ang pag-deliver doon? At Kailan ilang nagsimula? beses? At kailan nagsimula? Hindi po namin direct na nagde-deliver kay BBM. Kasi po ang alam namin, dun sa kay speaker, siya na po Okay. partida ni BBM. Yung sa Ilocos, Meron din dyan yung may participation yung ibang tropa. Pero wala po dito. wala dito. So, Tama po ba kasi kung tama yung aking pagkakaalala, ang sabi ninyo ay nag-deliver kayo sa Ilocos, may one time pa nga eh. Hindi ko alam kung one time o gaano kadalas na si Sandro pa ang tumanggap. Nandoon siya. Tama po ba? At meron ba kayong picture with Sandro? Yung nag-deliver po, meron sila. yung nag-deliver, may picture kay Sandro? Apo. Kay... tinanggap niya yung pera? Yung dineliver po nila. Kasi nagpa-picture sila doon sa bahay po. Okay. Kay ano po, kay Speaker Romualdez, may picture po ba kayo? Mostly kasi yung nagre-receive dyan, yung Mayordoma po. Sa 42. Wala, may picture yung mga EA po. Minsan mag-picture nga umiiwas kami kasi hindi man kami iniisip namin na balang araw gawin namin ebidensya ito. Kasi sa amin po, trabaho lang. Nakikita nyo siya personal, si Romualdez? Wala po siya sa pag mag-deliver po. Okay. Tundutan ko na rin yan. Sa dami-dami ng deliliberan nyo, sino yung nakikita nyo ng personal na politiko o government official? Yung talaga nakita ninyo? Kahit hindi tumanggap pero nakita ninyo? Sa townhouse naman, marami pong politiko diyan na pumupunta at nakikita po namin na paglabas nila, meron na pong dadala na paper bag, expandable envelope. Kasi yung dala-dala po nila, kami pong nagdala yan galing sa Horizon, pinakarga sa van para pagdating dun sa Saan yung townhouse. townhouse? Manila Polo Club Townhouse. Sir, sinong sila yan? Sinong nila? Sino-sino itong mga to? Marami po dyan. Mari po ba kayo magpangalan? Nang naalala ninyo? Sa akin nakikita ko, dalawang beses si Senator, si Kong De Lima po. Dalawang beses ko siya nakita. Oo. Yung iba po. May bit-bit ba siyang expandable na, no? Meron po, meron. Ayun. Meron siyang bit-bit mismo. Siya mismo yung bumit-bit. Boss, linawin lang natin kasi ito nakikita natin sa social media, itinanggi ni De Lima. So gusto namin marinig sa inyo mismo na si Congressman De Lima ay nakita nyo na may bit-bit-bit-bit. Opo, sir. Ayun, malinaw. Kasi Pa ata siya congressman. No. Hindi pa. Pero anong nararamdaman ninyo? Sigurado naman napapanood nyo yung news, di ba? Ano yung nararamdaman ninyo na, eto nakita ko to diniliberan pero deny ng deny ngayon. Anong nararamdaman ninyo? Sir, yung may... Naiinis, sir. Nainis? Kasi parang kami pa yung lumalabas na mali. At sinungaling. Mukha nga inis si sir. Oh. Sino pa? Kasi hindi naman po namin sasabihin yun kung, halimbawa ko lang po, sir, no? Ordinaryong mamamayan lang po ako. Paano ko po malaman yung bahay niya kung hindi ako napunta doon? Yun. Makes sense. Tama. Oo.
Ito pa, boss. Di po ba, sir? Sino pa po? Ano yung nararamdaman nyo tuwing napapanood nyo sa TV? Itong taon to, deny ng deny, dinimanda pa yung abogado namin, talaga namang tumanggap siya. Sir, isa lang masasabi ko, don't shoot the messenger. Yun. Ayun. magaling. Okay, tayo yan. Ito, diretsuin ko na yung tanong siguro. direktahin mo Diretsuin ko na. Si Senator Soto, meron bang nakapag-deliver kay ano dito? Wala sir, magano kasi minsan ginawa niyang Itbulaga eh. Ang ganda sir, nung ako yung ano dyan, yung team advance. Ikaw. So, nauna kami sa area sa Baclaran, sa building, sa opisina yata dyan sir sa Baclaran. Ngayon, pagdating nila ni boss, ako nag-guide dun sa baba, kasi sa baba may daan dun sir eh. May elevator paakyat. So pag dating nila, ginaid ko, tapos bumaba na sila ni boss, umakyat sa elevator, tapos yung ibang tropa, bumaba din, dadala rin ibang malita. Ako, yung dalawang malita mismo, dadala ko, tapos tinulak ko para makasabay sa kay boss, paakyat yung dalawang malita. Sandali, sino itong boss? Si Saldico? Sino yung boss? Si Boss Saldico po. So, kasama si Saldico na nag-deliver kay Soto? Opo. May nagsalubong lang na Elevator. sa elevator. Tapos kasabay niya paakyat. Tapos yung malita kasabay rin po. So, sinong tumanggap? Sino tumanggap pagdating sa taas? Kasi hindi na kami umakyat no sa taas. So yung mga boss na lang ang nag-usap? Opo, kasi building po ni Senator Soto po yun. So, pero okay. Building ni ano? ito pong building na to kay ano talaga, confirmed kay Senator Soto. Opo, kasi may nakalimutan ko pero may pangalan doon sa taas eh. Baka tanggalin na nila yun. Hindi ko lang alam sir. Kasi ang ginagawa niya Itbulaga eh. Pero ikaw, di ba, nakita mo mismo yan. Sa sarili mo, ikaw mismo nagbitbit ng dalawang maleta. Ano nung nakita mo sa news na dumidinay si Soto? Anong nasa isip mo? Sa isip ko sir, parang natatawa lang ako sa sinasabi niya na baka hanapin ng misis niya yung malita na yun. Pero sa akin naman, hindi naman ako magsabi ng sinungalingan kasi ako mismong nag-abot kay boss pasabay dun sa elevator. Kung alam mo, kung totoong di umano nag-deliver kay Soto at hindi alam ng asawa, saan kaya napunta yon? Ay, yun lang. So, yari tayo dyan. So, sino naman yung kumuha sa Bucor? Yung, di ba, meron daw ng galing na pera mula dun sa Bucor tapos dinala sa bahay ni Saldico? Dinala po sa basement 3, sir, sa Shangri-La, sir. Basement 3 ng Shangri-La. So, from Bucor? Talaga yan? Kasi, Hindi ko po alam sigurado kung galing sa Bucor mismo, sir. Paano mo, saan mo kinuha? Bali, dineliver po, sir, ng 2 sasakyan, sir. 8 malita, 4 na large, saka 4 na medium size. Medium. Hindi, paano mo nasabi yun na... Kasi yung nagmi-meeting, sir, si Bucor Katapang at saka si Boss Saldico doon sa Shangri-La, sir, sa High Street. Nagpasama po si E.E. Paul Estrada, sir, na kung pwede pakisamahan siya para i-diskarga yung mga laman ng pick-up, yung mga 2 sasakyan, sir. So, linawin natin. nais ko lang bigyan kayo ng tip. Sita Maiso beautifully. So, magandang gabi po. Diyan ka pala saan ba yun? Diyan ka pala sa New York. Okay, ang New York ngayon isa sa basketball team na magpa-finals. Kalaban ng, parang Spurs ba yan? So anyway, bibigyan ko lang kayo ng tip. Kapag nagtanong si Barat Bay at ibang kasama niya, kapag ang sumasagot, nagbibigay ng informasyon na voluntaryo na kung saan niya napupulot, yan po yung nagsasabi ng totoo. Pakinggan natin. So, may meeting si Saldico at saka si Katapang. Yes, sir. Kanino yung sasakyan na pinagkuhanan ng maleta? Yan ang tanong na kanino ang sasakyan. Open-ended question yan. Yun ang magandang tanong. Kung ano ang sasagot niya, ibig sabihin kung hindi alam nang sumasagot, ay hindi niya alam. Kung nag-imbento lang siya, hindi siya makapag-imbento. Kasi ang tanong sa kanya, open-ended. Kung kanino? Okay, pakinggan natin. Sa inyo ba? O sa hindi nyo sa Hindi sa amin, sir.
So hindi galing sa inyo, nagpasama lang si Paul para kunin, tapos inilipat. Iniakyat namin sa number 56 Horizon Home, sir, sa condo unit ni Boss Saldico. Yan ang mga binoluntaryong impormasyon na hindi binigyan ng ideya. Yan, totoo po yan. Okay. Ano to, one time lang ba to nangyari o regular na nagbibigay Sa partisipasyon ko, sir, isang beses lang ako naka-concert. Yan yung mga sinasagot na voluntaryo na hindi man lang binigyan ng tip kung paano sumagot, totoo po yan. ba sa iba na Actually, sir, dalawa kami nung nagpunta doon sa sa baba ng Shangri-La sa lower level 3. Kami nagbuhat noon, lipat sa sasakyan namin. Tapos inakyat namin doon sa 56 sa Horizon. Saka may mga iba pa kaming mga kasamahan, sir. Tulad nila... pero isang beses lang to. Sa akin, sir, isang beses lang, sir. Sa akin din, sir. Yun Isang lang beses yung na. isang beses. So after nyo matid, alis na kayo. Yes, sir. So wala namang pag pinag-deliveran, kinuha ni Saldico yung kalahati, tapos, ito, dali nyo na sa iba. Walang ganon. Wala ganun, sir. Siguro, nung pagkatapos nung ibang araw, yun na, in-deliver na yata kung saan yung ipa-deliver po. Meron pa po ba dito na naalala na pinag-deliveran ninyo na kayo mismo personal nakita ninyo o alam ninyo na ito ay sa particular na tao na ito? Meron po ba kayo naaalala? Sige. Sir, ako sir, nag-deliver po ako sa residence ni former Senator Trillanes. Yun, Sa bahay niya? Correct, sir. Nais ko lang bagitin na totoo ito kasi voluntaryo mismo siya nagbigay ng impormasyon. Okay. Maleta o envelope? Dalawang envelope. Dalawang envelope ha? Hindi mo binibilang yung laman nun? 20 million yan. Sir, ang concern talaga kung sino nagbibilang dyan, sir, ay yung mga AE. Kasi kami, sir, driver bodyguard lang. So, ang concern lang namin, magmaneho, ang pagbibilang ng pera, yung mga AE. So, nung diniliver mo sa kay Trillanes, siya ba ang tumanggap? Tao niya ba? Sir, yung pagdating na namin doon sa bahay nila, si Mark Tiksay na po yung pumunta doon sa loob ng bahay. Actually, ang bahay ni Trillanes nandun sa 28 Duhat Street sa Antipolo Hills. Paano mo nalaman ng bahay ni Trillanes yun? Sir, 2 beses po ako nagpunta doon. At Yan, totoo ang sagot na yan. Hindi man lang siya binigyan ng coaching eh. Tinanong paano, open-ended. yung bodyguard niya ay nadoon kabats ko din. Okay. Okay. At saka, isa pa sir, dagdag ko pa. Noong panahon na nagdadrive pa ako kay Joey De Guzman, 2 beses ko din na sinundo doon sa May. Kita mo, nagbigay ng informasyon voluntary. Totoo po yan. Si Joey De Guzman po, yan po yung namimigay ng pera sa mga troll nila. So, media man yan na tawag namin dyan PR. DBA, Dasma Village, Makati. Si former Senator Sonny Trillanes. Kasi ayaw niya magpakilala, sir. So, hindi ko alam kung bakit ayaw niya magpakilala. So, sinundo ko doon sa may gate ng Pasay Road. May nabanggit kang Joey De Guzman. Sino ba ito? Ito ba yung media personality? Media siya, sir. Siya yung pinag-drive namin. 2 po kami dati. Nagkapalitan. Sige, Mike, sir. Bali ako yung nandun una, sir, 2024, andun ako. Si Joey De Guzman. Yes po. Nung nalipat ako sa team ni ni Madam, ni Maylin Arco, si top taber doon na pumalit sa akin. Ganun pa rin yung aktibidad namin, sir. Activity ng saan ihatid yung pera. Pero, di ba, tama ba ako? Ito ba yung sa media? Ito si Joey De Guzman? Tama ba? Yes po, yes po. May mga kasama pa yan sila, sir. Hindi ko lang muna baggitin kasi nasa private individual. Wala din po sa affidavit. Okay. Yun po ang reason bakit hindi namin sinama. Yung isang halimbawa lang yan, sir, si Joey De Guzman. Joey De Guzman po.
Pero siya, nakakatanggap din. Possible, sir. Meron Yes, pa, sir. sir. Ako po, sir, kay dating Senator Trillanes, nakapag-deliver din po ako doon ng 2 beses sa residence niya. Yan yung kwento na istorya na hindi mo binibigyan ng coaching at pero bigla may lumabas na mga detalye. Totoo po yan ang kwentong yan. Folder o maleta? Yung una po naming dineliver doon, sir, ay paper bag. Oo. Tapos, kasama ko po noon si Paul Estrada, yung iipo ni Kong Saldi. Yung pangalawa po, 6 na malita yon, kasama ko na po si Mark Tiksay. Yung AA din po yan ni boss. Kaya kung ano man po yung inaano niya sa TV, todo deny po, imposible naman siguro. Anong nararamdaman nyo nung siyang unang-unang pumiyok at nagalit? Kaya nga at po, sir, dinimanda naiinis kami, lahat? sir, eh. Ha? Kaya nga po, sir, naiinis kami. Nagagalit ka rin po kasi totoo yung sinasabi mo eh. Tapos, ano niya. Kita ba? Soto ha? Kung kunwari ka pa, totoo siya sabi na binigyan ka ng 5 maleta. Pinapasinungalingan niya. Si sir. May kanina si sir, may gustong sabihin. sabihin. Sige. Sir, experience ko rin po kay former Senator Trillanes. Itong 2025 po, nagdala kami ni Mark Tiksay doon sa bahay niya dyan sa may Antipolo. Isang expandable paper bag po. So, regular din po pala itong pagdi-deliver kay Trillanes kasi si sir 2 beses, si sir 2 beses. So, talagang matindi talaga kasi nungalingan. Sa tingin mo, magkano yung isang ganun? Paper bag? Depende po, boss eh. Pagka medium, maabot ng mga Anong laman nun sir yung paper bag? Ano yan? 5 to 10 m. 5 to 10 5 to 10 talaga? Ano kalaki yung paper bag? Malaki, hindi yung maliit. Oo. Makapal Dapat paper bag dyan. Malaking paper bag. Ang sarap ng buhay ni Trillanes. Minsan nga, sir, napupunit pa eh. Minsan nga po napupunit pa. Sa paper bag. Napupunit pa sa bigat. Aba, malupit pala talaga ito si Trillanes Sinungaling po talaga yan si Trillanes eh. Bakit po? Paano po hindi sinungaling? Kasama ko po sa Magdalo. Biro mo nung tinanong siya ni Ma'am Jessica Soho na pumaliktad daw ako. Nung time po na yun sa Oakwood, pinababa po kami ng junior officer niya. Marami po kami pinababa nun. Tapos sinabi niya po na bumaliktad daw kami. Nakulong po ako ng 2 taon. Nalagasan po ako ng 2 rangko, 3 rangko na pinaghirapan ko po ang spot promotion sa Mindanao yun. Kasi naniwala kami sa kanya. Naghirap po yung pamilya ko noon. Kaya wag niyang sabihin na bumaliktad ako. Napakasinungaling niya talaga. Totoo ba yung sinasabi ni Pierre Ardi na yung mga Magdalo daw, pinitik yung mga kutsara at tinidor dun sa hotel? Hindi po totoo yun. Actually, yung building na yun, walang nawala po yun. Kasi kami po mismo, pinaglaban namin yung corruption noon sa loob ng armed forces po noon. Kaya naniwala kami sa kanya noon. At actually, yung Magdalo po, buwag na po to eh. Halos wala na pong naniniwala sa kanya dahil sa kasinungalingan niya at saka yung tumatanggap siya. Siya mismo ang gumawa ng ganyan. Ang pinaglaban namin is corruption. Anong pakiramdam mo nung siya ang unang-unang dumidinay kahit alam nyo may na-deliveran? Di ba, unang-una, nagdemanda ka? Siyempre, po ako nasasaktan ako bakit nagawa niya yun. Samantalang yung pinaglaban namin, corruption. Tapos ngayon, siya mismo ang gumagawa. Grabe, no? Matindi pala to si Trillanes. Matindi pala to si Trillanes. Si Seth, di ba, may nasabit na kayo nagsalita na ba? Sige. May dagdag ko pa rin po, sir, doon sa pagdi-deliver ko ng mali-malitang pera doon sa bahay ni Congresswoman Kimbo sa Quezon City po. Sa bahay niya mismo. Paleta rin po yan. Opo, sir. Mali-malita po. Siguro, kuwan talaga po yun, marami po. Hindi lang 10 o 30, mga 50 pa na malita kasi may coaster po siya doon na kulay itim. Punong-puno na po yun eh.
nililipat na rin. Kita mo, lahat ng mga detalye ay binigay niya. Hindi man lamang siya binigyan ng tip na nagtatanong. Yan galing mismo sa bibig niya, tuloy-tuloy ang kwento. Siyan po ay tatak ng katotohanan kung magkwento. Doon sa ibang sasakyan. Di kaya doon sa loob ng bahay niya. Saka may picture pa po na ebidensya kami. Sir, maalala ko rin, Nako, nawala tayo ah. Pasensya na, nawala tayo ah. Binanatan tayo, nawala tayo. Pero anyway, iyan po ang isa sampling na hahanapin sa pag ano. Sis, nagla-live lang ako, tawagan kita may konti. So, nawawala ako. So, ilulod ko na lang yung iba. Okay? So, ito po yung ilulod natin. Dali lang. Ay, yung apo ko. Wait. Ito po yung irugtong na lang siguro natin dito. Ang sistema kasi sir, ang sabi nung sa balita, paano bilangin yon? Binibilang sa machine. Pero sa pagbilang ng mga EA na nakikita namin, naka-bundle na yan sir. 1 million, 20 million. Ganun na yung bilangan sir, hindi na sa machine. So, hindi kayo ang nagbibilang, yung EA. EA sir. May idea kayo kung nasaan yung EA ngayon? Ito yung Paul at Mark, di ba? yes sir. Wala din kami balita po, sir. Wala. Wala din po. So kayo, basta hindi nyo naman siya binibilang na, basta dinadala nyo na lang bulto-bulto. 1 million. Isang manok, di ba? Yes sir. Pero nandun kayo, sir, nung kasal, nung aid ni Saldico. Wala po ako nun, sir. Kasi matindi daw yung handaan, boss eh. Nung kasal King crab ba doon? May king crab? May king crab. Ayun. Nandun ako, sir, nung ikinasal si Sir Paul Estrada. Ayun. Dahil ako yung driver ni Joey de Guzman nung time na yun. So talagang bunggang-bunga, sir. May Ferrari pa nga eh. Saka Ferrari, saka big bike. So big time talaga. So sa tingin nyo, sir, nakinabang din yon. So, ibig sabihin, hindi pwede sabihin na hindi kumita mga tao ni Saldico. Kumita. Kasi sinasabi ni Saldico, taga-tanggap lang daw siya, taga-bigay. Maaari siguro, meron silang bayad. Okay. Pero siya, nakakatanggap din. Possible, sir. Meron Yes, pa, sir. Ako po, sir, kay dating Senator Trillanes, nakapag-deliver din po ako doon ng 2 beses sa residence niya. Folder o maleta? Yung una po naming dineliver doon, sir, ay paper bag. Oo. Tapos, kasama ko po noon si Paul Estrada, yung iipo ni Kong Saldi. Yung pangalawa po, 6 na malita yun. Kasama ko na po si Mark Tiksay. Yung EA din po yan ni boss. Kaya kung ano man po yung inaano niya sa TV, todo deny po, imposible naman siguro. Anong nararamdaman nyo nung siyang unang-unang pumiyok at nagalit? Kaya nga at po, sir, dinimanda ang naiinis kami, lahat? sir, eh. Ha? Kaya nga po, sir, naiinis kami. Nagagalit ka rin po kasi totoo yung sinasabi mo eh. Tapos, pinapasinungalingan niya. Si sir. May kanina si sir, may gustong sabihin. Sige. Sir, experience ko rin po kay former Senator Trillanes.
itong 2025 po, nagdala kami ni Mark Tiksay doon sa bahay niya dyan sa may Antipolo. Isang expandable paper bag po. So, regular din po pala itong pagdi-deliver kay Trillanes kasi si Sir 2 beses, si Sir 2 beses. So, talagang matindi talaga kasinungalingan din. Sa tingin mo, magkano yung isang ganun? Paper bag? Depende po, boss Pagka medium, maabot ng mga Anong laman nun sir yung paper bag? Ano yan? 5 to 10 m. 5 to 10 5 to 10 talaga? Ano kalaki yung paper bag? Malaki, hindi yung maliit. Oo. Makapal Sa paper bag dyan. Malaking paper bag. Ang sarap ng buhay ni Trillanes. Minsan nga sir napupunit pa eh. Minsan nga po napupunit pa. Sa paper bag. Napupunit pa sa bigat. Aba, malupit pala talaga ito si Trillanes Sinungaling po talaga yan si Trillanes eh. Bakit po? Paano po hindi sinungaling? Kasama ko po sa Magdalo. Biro mo nung tinanong siya ni Ma'am Jessica Soho na kumaliktad daw ako. Nung time po na yun sa Oakwood, pinababa po kami ng junior officer niya. Marami po kami pinababa nun. Tapos sinabi niya po na bumaliktad daw kami. Nakulong po ako ng 2 taon. Nalagasan po ako ng 3 rangko na pinaghirapan ko pong spot promotion sa Mindanao yun. Kasi naniwala kami sa kanya. Naghirap po yung pamilya ko noon. Kaya wag niyang sabihin na bumaliktad ako. Napakasinungaling niya talaga. Totoo ba yung sinasabi ni Pierre Ardi na yung mga Magdalo daw, pinitik yung mga kutsara tinidor dun sa hotel? Hindi po. So anyway, ano lang natin patikim, no? Ang maganda talaga ay titingnan natin uli kung ano mangyari sa June 4. Pero ito po ay sigurado na po na magtutuloy na sa June 4. At aking lang isa-side bit dito, yung katotohanan na yung kanina ay walang nangyari sa tinatawag na session. At kung bakit, bigyan natin ang dahilan kung bakit hindi dumalo yung majority naman ang hindi pumasok, hindi dumating sa session na dapat may session kanina. So ang ginagawa lamang nito ng mga yung mga tulpo, sabi niya, hinahamon ko si Alan Peter Cayetano na kung matapang ka, pumunta ka dito bukas, otherwise duwag ka. Ano naman yan? Para saan yung tanong na yan? Walang sense yung tanong, yung mga paghamon ni Rapi Tulfo. Ano bang dapat kailanganin? Tapang o talino? Hanggang dyan lang pala ang talino mo. Huwag ka na mag-ano dyan. Sabi naman ni Peter Cayetano, kung hindi ka lang tulpo at kung hindi lang tulpo ang kapatid mong si Erwin, sinumbong ko na kayo kay Tulfo. So, ito, tingnan natin kung anong nangyari dun sa session kanina. Hindi dumating ang grupo ni Alan Peter Cayetano. Ito po yung nangyari. Ito. Tingnan mo kung ano nangyari kanina. Walang dumating, di ba? Tapos unang dumating si Erwin Tulfo. Yung staff niya. Tapos may sunod iba. Magsisesyon sana sila ngayon. Dumating si Bam Aquino. Dumating si Kiko Pangilinan. Dumating na si Ping Lacson, si Soto. Si Riz Hontiveros, dumating na rin. Si Miguel Subiri, dumating na rin. Si Wayne Gatchalian, dumating na rin. Si J. Versito, dumating na rin. Nag-usap-usap sila. Ang problema, sila lang na nag-usap. Kasi hindi dumating. Ayan. Ayan, si Lito Lapid, tsaka si Tito Soto.
nag-uusap. Si Erwin Tolpo dumating, si Rapi Tolpo nandyan. Yan. So, ito pag-usapan natin naman. Bibigyan ko po ng kayo ng konteksto at bakit hindi pumunta yung majority. Ang majority po sa ngayon ay 11 sila. Ngayon, sa 11 sa kanila, hindi pwedeng bumuto ata si presiding officer. So, kung hindi siya pwedeng bumuto, 10 lang. So, 10 against 11. Ngayon, kung bakit hindi pumunta kanina yung mga majority, ayaw nila na maagaw sa kanila ang mga chairmanships ng committee. Ayun, humarap sila sa mga tao na dumating. Sinusumbong nila sa tao ang majority na hindi umatin, hindi dumalo. So, iyan po ang ginagawa nila. So, kanya-kanya silang sigaw na minamaliit nila, sinisiraan nila yung majority. Sarap ng mga tao na napunta dyan. So, yan po ang nangyari. Umuwi na lang sila at walang nangyari sa session nila. So, ngayon, that is a tactical move. Ang talino naman talaga ni Alan Peter Cayetano. O, pakinggan natin si Alan Peter Cayetano sa kanyang sinabi. Napakatalino talaga. Bilib ako. Hindi maagaw ang mga committee chairmanship. Kasi pag dumalo sila, mag-motion, bubuksan ngayon, baka maagaw pa ang committee. Baka maagaw pang Blue Ribbon Committee sa kanila. Nako, hindi na mag-investigasyon kung maagaw ang Blue Ribbon Committee. Ayan. Kabastos talaga itong mga minority na to. Na na sila? Nalaso na sila ni BBM. We are not Philippines. Yan We are not. Sabi niya tuloy-tuloy ang flood control sa Senado ngayong Huwebes. Sabi pinutol ko ng music kasi baka makapiright ako. Flood control sabi ni Alan Peter Cayetano. We are here for you, the 13 senators. Dito na makikita ang angas ng senador na kasama sa flood control issues. Kailangan mas priority sa kanila ang flood control na issue na maimbestigahan at papuntahin po ang mga 18 Marines. Yan ang pinaka-importante. So, dito siguro, ipapakita din natin na dinamayan talaga ng mga kasama ng senador si Jinggoy Estrada. Ipakita natin dito yung pagdamay ng kanyang mga kasamaan sa kanya. Kung saan pa dito makikita mong katraidoran ng kapatid niya na si JB. Si JB ay parang si Cain. Si Cain po ay nagselos sa kagalakan na naibigay sa kanya ng Panginoon at ang kanyang mga alay sa Panginoon ay hindi man lang kinikilala ng Panginoon. Kaya doon nagalit si Cain at pinapatay niya si Abel. So ang kwento nito ni Jinggoy at saka ni JB para si Cain at saka si Abel. So ito po si Jinggoy pumasok sa kulungan. Sinamahan sila ni Amy, ni Marcoleta, ni Alan Peter Cayetano at saka iba pa. Papunta doon sa CIDG. So ang stand ng mga ito ay hindi po guilty si Jinggoy Estrada. Pero ang problema ko man, kahit hindi guilty, ang pinaka-problema ko ay yun talaga yung katraidoran naman ng kapatid niya na si JB. Bakit hindi naman siya sinipot ni JB? Paktingnan mo muna maigi ang ginagawa ni JB. Anong klaseng kapatid dito? May inggit pa siya sa kapatid niya? Sabi niya, the good one siya. Pero dito lumalabas na the bad side siya. He is the bad sibling. Tingnan nyo. Ayan. Beautiful message for your brother. Brother Jinggoy, sir. Siguro lang, pinalangin ko na magkaroon siya ng lakas sa loob na harapin itong mga akusasyon sa kanya. No? Kaya lang sa huli,
Siyempre, kailangan manaig ang katotohanan tsaka yung hustisya. No? Kaya talagang siyempre bilang kapatid na nalulungkot din ako at kasama, nalulungkot ako para sa kanyang pamilya. Kaya lang, sa public servant, kailangan hayaan natin na umusad ang batas. Do you have a message for your Nakikipagkutsaba kasi ito siya, no? Si JB sa grupo na yan. Si JB po ay kasama ni Ombudsman Boying Rimulya sa programa nila na executive session dyan sa DWIZ. So, yan po. So, nakipaglaro din ito si JB pero may pagkatraidor ang ginagawa niya. Siya po ay sa katauhan ni Cain na pinapatay si Abel. Si Abel po ay yan si Jinggoy. Pero ngayon, titingnan natin po yung katwiran naman ni Cayetano na pinagsasabi niya kung bakit minabuti nilang hindi na dumalo sa hearing. Sa session pala. Sabi niya, Cayetano, the Senate minority plans to take control. Gagawin ng mga Senate minority ang mga chairmanship sa mga panel kasama ng Blue Ribbon panel. Yan ang sabi niya. So the Senate President Alan Peter Cayetano on Tuesday said minority senators had planned to remove committees from the legitimate majority. In another Facebook Live, committee explained why his leadership had not convened the Senate session for 2 days since Monday. So their plan was to eventually remove the committees from the legitimate majority. I say legitimate majority because in a fully independent Senate, 13 is 13. So even if someone is abroad, a fugitive or in detention, in a democracy, you cannot say, I love democracy. And then, when you are in minority, expect your will to prevail. He added, according to Cayetano, the minority walkout last week over the proposed online participation in Senate proceedings was part of its attempt to reclaim the majority from the current leadership. Now, the majority bloc is using their absence in the session to protest against puppet Senate, Cayetano said. He also described it as a parliamentary tool to ensure that the Senate Blue Ribbon Committee's investigation into the Fulbright control scandal pushes through on Thursday. So kaya ito pala ang dahilan kung bakit walang sesyon kanina para sa Thursday ay magkaroon ng tinatawag na magkaroon ng tinatawag na session sa Blue Ribbon panel. So pinangangalagaan nila ngayon yan. Kaya nakita niyo, asahan niyo ipagdasal natin ang grupo ni Alan Peter Cayetano at matutuloy yung Brain 18 ngayong Thursday, ngayong June 4. So ladies and gentlemen, hanggang dyan lang muna tayo sa ngayon at maraming salamat po. At sigurado po masaksiyan niyo masigabog magdadala po sila ng iba pang mga ebidensya kagaya ng pictures ng mga mali-maleta, cellphone, video ng mga mali-maleta, at lahat pa na iba pa. Sigurado ko pati mga litrato ng mga congressmen at congresswomen na tumanggap na binigyan ng pera ay makikita natin dyan. So yan lang. Hanggang dyan lang tayo. Magandang gabi po sa inyo, mga kababayan ko. At babalik po ako mamaya konti.